Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Marami po nga nag-react dun sa nangyari kahapon po dyan po sa Senado. Ang nangyari po kasi ay ibinalik po ang articles of impeachment dito po sa House of Representatives at pinapacertify ito na ito ay hindi labag sa konstitusyon. Yung kanilang ipinasang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At pangalawa, ay tinatanong ng Senado, itong House of Representatives, kung kayo ba talaga ay desididong ituloy itong impeachment complaint laban sa Vice President. So, yan po yung, yung mga dahilan kung bakit iniremand o in-return ito pong impeachment complaint dyan po sa House of Representatives ng sabi nga ng iba, pinakabulok na Senado, mga kababayan. Nag-react po dyan itong si Luke Espiritu, nag-react din po si former Senator Leila de Lima, nag-react din po si Chel Jokno. So unahin na po natin itong reaksyon ni Chel Jokno. Ayon po kay Chel Jokno, malinaw na hindi ito yung dapat nangyari at ito ay lumalabag sa ating konstitusyon. O hindi pwedeng i-remand. Walang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss o i-remand ang articles of impeachment. Pahayag na incoming Akbayan Party List Representative Chel Jokno o sa panayam sa programang Ted Filon and DJ Chacha. Ayon kay Jokno na miyembro ng House Prosecution Panel, labag sa konstitusyon ang desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, ang alam ko po, doon po sa konstitusyon, ang sabi po doon, ito pong Senado ay tatayo pong Senator Judges. So bilang Senator Judges, sila po ang magtatry dito po sa inireklamong public official. In this case, si Vice President Sara Duterte. Wala silang ibang dapat gawin kundi i-try. At i-convict kung talaga may kasalanan at i-acquit kung walang kasalanan. Yun lang po ang dapat gawin ng Senado. Kaso ang nangyari, ilan sa mga senator judges, sila pa yung tumayong abogado ng nasasakdal, ng inirereklamo. Kaya nga sabi, kakaiba itong Senadong ito. Hindi nila ginawa yung kanilang mandato na i-try. Ito ang inireklamong public official. So ito po ay labag sa konstitusyon. Nag-react din po si Senator Leila de Lima. Sabi po ni Leila de Lima, sila ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Walang due process, walang hiya. Ano ito, korte o kulto? Ayan mga kababayan, harap-harapan na tayong niloloko. Binanata ni mamamayang Liberal Party List Representative-elect Leila de Lima ang desisyon ng Senate judges na ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. O sabi ni Leila de Lima, walang batas na nagpapahintulot dito. This is not just a setback. It is a stain on the Senate, on the law, on the very idea that accountability is still possible in this country. Ayan po ang pahayag ni former Senator Leila de Lima. Pakinggan po natin siya. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now, the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame.
All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? May hindi dininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment. May hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Okay, so yan po yung sinabi ni former Senator Leila de Lima. At ito pa, may banat din po si Luke Espiritu. Kakatapos ko lang panoorin ang proceedings sa Senado. At itong maniobra na ginawa ni Alan Peter Cayetano, kakatawa. Ibabalik daw ang articles of impeachment sa House of Representatives para una, parang gusto niya lang magtanong sa House of Representatives. Ibabalik para tanungin ng House of Representatives, hindi ba ito illegal? Pwede bang i-certify nyo na hindi illegal to? Kung isang katutak na ewan ko tong si Alan Peter Cayetano. Di ba? Hindi ka mag-hear ng impeachment, yung articles of impeachment kasi gusto mo pang tanungin ang isang bagay na alam mo na dapat na sinagot na yan ng House of Representatives. Ito bang House of Representatives magpa-file ng impeachment complaint kung naniniwala silang illegal at unconstitutional yung pagtanggap nila ng impeachment complaints? At pagkonsolida sa isang impeachment complaint kung saan ipinasa na nila sa Senado. Diba? Alam naman sasabihin ng House of Representatives ay hindi ko masabi, illegal yata. Ganon. Diba? Parang naggagaguhan tayo dito eh. At second, ibalik daw sa House of Representatives para tanungin ang House of Representatives, sigurado ba kayo gusto nyong ituloy? Hindi ba nakakatawa itong Senadong ito? Ibabalik mo sa House para itanong sila kung gusto nyo, sigurado silang ituloy nila. Tapos itong kicker eh. Hindi daw itong 19th Congress ang magsasagot. Dapat ang 20th Congress daw. Talagang kompleto na yung gaguhan dito. Diba? Ang ginawa ng Senado, inando nila isang bagay na tapos na. Dahil sa ating konstitusyon, mag-i-initiate ng impeachment at boboto para ipasa ang articles of impeachment ay ang House of Representatives. It is as if hindi nangyari lahat yun. At umaasa to si Alan Peter Cayetano at itong mga senador na gusto maghugas ng kamay, umaasa sila na dahil iba na yung komposisyon ng mga kongresista, iba na yung sirkumstansya, sasabihin sa kanila, ay hindi na kami magtutuloy na i-file na. Anong ibig sabihin nun? Undoing something that has already been done. Which is really out of this world, anomalous and unconstitutional. Can the Senate really undo yung trabaho ng House of Representatives na natapos na? At ibabalik niya sa House of Representatives para lang magtanong ng dalawang tanong na yun. Na nakakatawa. Again ganito katalino ang ating Senado. Ganito katalino. Sobrang talino. Pati yan ni Alan Peter Cayetano. Ibabalik daw ang articles of impeachment para tanungin ng House of Representatives. Pwede bang i-certify nyo na hindi illegal ito? Tapos pangalawang tanong na gusto nilang sagutin ng House of Representatives. Sigurado ba kayo na gusto niyong ituloy? Hindi ko maintindihan tong Senadong ito. At yang si Alan Peter Cayetano, if you strip yung the garbo and the abogado, yung kanyang motion ay simpleng tanga. Ito hindi na ito mariresolve dyan sa mga hindi ko maintindihan yung mga traditional politician dyan sa Senado. Ang accountability, tanda natin, 600 million pesos nilustay. Ang prinsipyo ng accountability, ang
ang accountability ng Vice President, dapat yan meron ng direktang intervention sa taong bayan. Okay, so yan po yung sinabi ni Luke Espiritu. So, nagoyo tayo ni Alan Peter Cayetano at ni Chis Escudero. Simpleng dismissal etong nangyari, mga kababayan. At dahil dyan, mga kababayan, ito pong Global Transparency Advocates ay nanawagan po sa mga Pilipino na mag-demand na i-abolish na po itong Senado. Kasi kung ganyan lang din at paglalaroan nila ang batas at sila ang masusunod, hindi na ang konstitusyon, at kitang-kita naman natin kung paano sila nag-abogado doon sa in-impeach na public official na dapat ang trabaho nila, sila ang magiging huwes. Saan ka nakakita ng huwes na sila pa ang nagmo-motion para i-dismiss yung reklamo? Meron bang ganon? Di ba dapat ang magmo-motion para ma-dismiss ang kaso ay yung nasasakdal? Ito pong si Sara Duterte. Pero ang nangyari, mga kababayan, itong mga senator judges pa na pinungunahan ni Bato de la Rosa at ni Robin Padilla ang nagmotion para i-dismiss etong reklamo. So ito po ay kalokohan. Talagang sabi nga ni Leila de Lima, kababalaghan. Out of this world. Dito lang talaga nangyari yan sa Pilipinas. Kaya pinakamaganda siguro kung gagamitin lang ng mga senators etong kanilang pwesto dyan sa Senado para ipagtanggol yung kanilang mga kasamahan na bagamat iniimbestigahan dahil sa katiwalian, pinagtatanggol pa rin nila. Pinakamaganda siguro talagang tayo manawagan na i-abolish itong Senado. Ito po, Global Transparency and Transformation Advocates Network. Isa pong organisasyon na may conveners dyan sa Amerika, Canada, Australia, Italy at Pilipinas. Sila po ay nalawagan ng abolition of the Philippine Senate. Dahil nga po dito sa Legislative Chamber's decision na ibalik ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte to the House of Representatives, effectively delaying the impeachment trial contrary to the Constitution's mandate to conduct the trial forthwith. O sa kanilang ginawang statement, dineclare ng GTTAN na itong abject failure ng Senado to commence the impeachment trial of Sara Duterte and rise above partisan politics proves that it is an impediment to effective governance, and the Chamber's abolition is the only way to restore the people's faith in the government. May tiwala pa ba kayo sa Senado dahil sa nangyayari? Ako wala na po akong tiwala sa Senado. Pinilit nating intindihin Ang daming palusot ni Chis Escudero. Pinatagal nila, sige naghintay tayo. Akala nga natin okay na kasi sumumpa na si Chis Escudero. Akala natin okay na dahil sumumpa na itong mga senator judges. Walang iya. Meron pa palang plano na mukhang nagtagumpay itong si Bato de la Rosa sa tulong ni Alan Peter Cayetano na simpleng patayin ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya mga kababayan, tandaan nyo po itong mga taong ito. Tandaan nyo po itong 18 bumoto para ibalik po ang articles of impeachment dyan po sa House of Representatives. Unang-una, Chis Escudero. Pangalawa, si Alan Peter Cayetano at mukhang nagkaisa ata itong dalawang ito. Joel Villanueva, Mig Zubiri, Mark Villar, Cynthia Villar, Pia Cayetano, Lito Lapid, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Ramon Bong Revilla Jr., JB Ercito, Rafi Tulfo, Jingo Estrada, Amy Marcos, Loren Ligarda, at si Tolonges Tolentino. Ayan po yung 18 bumoto para ibalik po sa House of Representatives
ang articles of impeachment. At ang kumontra po ay si Senator Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Grace Po, Nancy Binay, at si Win Gatchalian. So yan po ang mga tatandaan natin. Kaya sa mga darating na eleksyon, mga kababayan, alam nyo na po kung sino ang dapat yung iboto at yung mga hindi dapat ibinoboto. Dahil po ang dapat nating iboto ay yung pong nagpapatupad ng batas, sumusunod sa konstitusyon, hindi yung hayagang binabalahura ang ating konstitusyon. Okay, so abangan natin mga kababayan ang mangyayari pa tungkol dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Mukha pong hindi tatanggapin ng House of Representatives yung articles of impeachment at muling ibabalik po sa Senado. So tingnan po natin kung ano ang gagawin na naman na itong mga nagtatakip kay Sara Duterte. So ilang po muna ang ating update. Abang-abang po tayo sa iba pang balita tungkol dito. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to It's para po sa mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.